Yon, no? So, ito na yung Pawi natin. So, paano ginagamit si Pawi plus port forward? So, syempre, una, kailangan natin mag-register sa port forward.line. Then, yung kailangan natin dyan ay itong token. Tapos, kailangan natin yung ilagay sa settings. So, sa settings, lagyan natin yung email address na niregister natin sa port forward. So, then, yung pawi.ppa.ph, yan ang ginamit ko. Tapos, yung token. Then, save lang natin yan. So, kapag na-save na, hintay lang tayo ng mga segundo. And then, okay na. So, activated na yung Pawi plus natin, plus port forward dyan eh. So, ngayon, gawa tayo ng site. So, type natin dyan ay ang my sample web app. So, make sure natin sa hostname wala tayong ilalagay dyan, blank lang yan. Tapos, ang proto natin dapat ay HTTP. Tapos, ang port natin, ito yung ipo-port forward natin. So, ilagay natin dyan ay, kunwari ay 8081. So, dapat yung port na yun ay available. Tapos, gamitin natin ay WordPress. Tapos, ilagay natin ng port na PHP na 8.3. Tapos, mag-set tayo ng domain dyan. So, yung subdomain dyan ay hindi yan editable kasi kailangan naka-pro version ka para pwede kang gumamit ng preserved hostname. So, pero dynamic naman yan. So, okay lang. Magkakaroon mag-generate ng dynamic domain o hostname. Save natin. Yes natin yan para mag-download ng latest na WordPress. Tapos, hintayin na natin yan. Mag-extract. Done. Okay. Tapos, select natin yung website. Tapos, click natin yung start. Pag start yan, hintayin nyo lang lumabas yung port forward dyan. Nag-start. Starting na siya. So, kapag okay na, click natin yan. Tapos, lalabas yung ating website na. Yan na. Pwede mo na i-share yan sa customer mo, client mo, or kung sino man teammate mo. Pwede mo na siya i-share. So, yan ang Pawi. Plus port forward. Kaya Pawi Plus. Yan ang ginawa natin na malupitan, no? So, ayan si Pawi Plus at port forward.